Isang mapagpalang umaga po sa inyo lahat sa pangalan ng Panginoon. Mapagpalang umaga po sa ating acting original Joseph Ascutia, sa lahat po ng ating mga department heads at sa lahat ng mga kawani ng Kapitolyo. Bago po sa panalangin, nais ko pong basahin ang aklat ng Mateo chapter 22 verse 35 to 40. Ang isa sa kanila na dalubhasa sa kautusan ay nagtanong kay Jesus na sinusubukan siya. Sinabi, Guro, alin baga ang pinakadakilang utos sa kautusan? Sinabi ni Jesus sa kanya, ibigin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang una at dakilang utos. Ang pangalawa ay katulad din ito. Ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Sa dalawang utos nito, nakasalalay lahat ng bagay na nasa kautusan at sa mga propeta. Isa po sa napakagandang talata na ating pong napakinggan ngayong umaga, na kung saan meron pong nagtanong sa Panginoon tungkol sa kautusan. Alam po natin meron pong 10 utos na ibigay during Old Testament time. Pero sa panahon po ng ating Panginoon, ito ay nasummarize sa dalawang kautusan. Una, yung pagmamahal sa Diyos ng buong puso, buong isip, buong lakas, buong kaluluwa. Pangalawa, yung pagmamahal sa tao. Ibig sabihin yung pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa. Yun po yung dalawang pinakamahalagang utos na kung saan ito po yung nagsisibing pundasyon ng pagiging isang Kristiyanong pamumuhay. Kung mahal po natin ang Diyos, mahal po natin ang ating pong kapwa. Magagawa po natin at matutupad po natin ang pagtupad sa kautusan ng ating Panginoon. Kumbaga, ito po ay napapanood at the same time doon sa ating hymn, alay sa Diyos, alay sa bayan. Kumbaga, akbang-akbang po itong talatang ito, na tayo po'y maglilingkod na inaalay po natin sa Diyos at sa bayan. Mahal po natin ang Diyos sa ating pong ginagawa at mahal din po natin ang ating pong kapwa upang maibigay natin ang narapat na paglilingkod na dapat natin ipahayag o pakita sa ating pong mga kabayan. Tayo po'y manalangin. Panginoon, kami po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa umagang ito sa katapatan, kabutihan mo sa aming buhay. Salamat o Diyos sapagkat binigyan mo po kami ng panibagong pag-asa, pag-asa po ng buhay at kalakasan. Nagagalak po kami, Panginoon, na kami po'y ligtas, ay ingatan mo na makarating dito po sa Kapitolyo. Salamat din po sa magandang panahon at pinasasalamatan po namin na kami po, Diyos, ay iniwas mo, inilayo mo sa kapahamakan o banta po, Panginoon, ang sama ng panahon. Salamat o Diyos sapagkat patuloy mo pong kinakalinga, pinoproteksyonan ang mga mamayan dito po sa Camarines Norte, na kung saan patunay lamang ito, Panginoon, na nandun po o Diyos ang iyong pag-ibig sa mga taong sumusunod, natatakot at nagmamahal sa iyo. Kung kaya, Panginoon, sa umagang ito, patuloy po namin sa iyong ipinagkakatiwala ang bawat isa na nandito po ngayon, ito po sa provincial government, pagmula po sa aming acting Governor Engineer Joseph Ascutia kay acting Vice Governor Dennis Riel, kasama po ng Sangguniang Pangalawigan members, sa lahat po ng department heads, sa lahat po ng kawani ng Kapitolyo. Panginoon, tulungan mo po kami o Diyos na kami po'y magkaisa, magtulong-tulong, Panginoon, sa paglilingkod na narapat na makapagbigay ng kapurihan, kaluwalhatian sa iyong pangalan at narapat na paglilingkod upang matugunan ang pangangailangan ng aming mga kaubayan. Yes, kami po ay may mga limitasyon, kami po ay may mga kahinaan. Ngunit, Panginoon, sa iyo po namin pinagkakatiwala ito, O Diyos. Katulad po ng palagi na babanggit ni acting Governor, there is no perfect government. Kung kaya, Panginoon, kami po, O Diyos, ay lumalapit sa iyo. Tulungan po kami sa ating pong makakaya, Panginoon. Kami po'y magtulong-tulong, magkaisa, upang ang sa ganon maibigay po namin sa iyo, O Diyos, ang narapat na paglilingkod. At ito po'y sa kapakinabangan ng buong lalawigan ng Camarines Norte. Panginoon, patuloy mo po kami ingatan sa buong maghapon ito. Ilayo kami sa anumang uri ng kapamakan, anumang uri ng karamdaman, O Diyos. Sinasuway ko po, Panginoon, yung mga viruses, mga mikrobyo, bakterya na kung saan nagipana, Panginoon. Sa pangalan mo, Panginoon Jesus, amin pong inaangkin, Panginoon, bibigyan mo po ng maayos at magandang kalusugan ang mga mamayan dito po sa Camarines Norte na kung saan patuloy mo po iingatan maging ang aming pong buong pamilya. Maraming pong salamat po, Diyos, nais po namin gawin ang lahat ng mga bagay, ang aming pong pagtatrabaho, ang aming pong paglilingkod na maging makatuluhan sa maghapon po ito. Ano man ang nasumpungan mo sa aming puso, sa aming pong buhay, na pagkakamali, pagkakasala, aming pong hinihingi ito ng tawad, tulungan mo kami, O Diyos.